Para si Daddy na lang ang cook. Baka para Marami yan eh. Guys, we have visitors. Ngayong bakasyon at tag-init, hindi na mapakali tayong mga Pinoy sa paghanap ng mga lugar na maaaring pasyalan. Marami sa atin ang pumupunta sa mga beach o sa mga resort upang maligo o magtampisaw sa malamig na tubig, sa dagat man o sa mga swimming pools. Subalit, ano-ano pa ba ang mga maaaring mapagkaabalahan ngayong summer? Papaano ba mas magiging makabuluhan ang summer vacation? Yan ang ating aalamin kay Miss Nery Jane De Vera, President at Founder ng Smile for Youth, dito sa Good Morning Kuya. Yan. So, tamang-tama yung sa video na pinalabas natin. Kasama po natin this morning ang mga parte ng organisasyon na SMILE o yung tinatawag na Selflessness, Motivation, Inspiration, Love, Enthusiasm for the Youth. Yan po ay NGO na kapartner ng AFP. Kasama po natin dito sa bahay ni Kuya at welcome po sa inyo si Miss Jane De Vera. Siya po ang founder at president ng SMILE. Hello po. Sino po yung bahay ni Jane? Si Miss Joanna Dizon. Good morning. Siya po ang Zambal Interpreter Pampanga Chapter. At si Mr. J. Roque. Hi, good morning. Public Affairs Officer ng SMILE for the Youth. Good morning and welcome po. Yan. Good morning po. Di kasi ngayon, ang pag-aano natin, dahil di ba summer na, imbis na walang ginagawa yung mga bata nakatambay o nanonood ng TV o nag-gadgets lang sa bahay nila, meron tayong mga, magbibigay ng advice o payo, tips sila ma'am mula sa SMILE kung ano mga dapat gawin pag summer. Di ba pa? Yes, ma'am. So ano po ba yung mga activities na masasabi natin na okay for kids ngayong summer? Usually po, this summer, nag-start na po kami since March. Yun po yung nag-collect po kami ng mga books. Kasi di ba po, closing na po ng mga schools. So those books po na hindi naman gagamitin the next coming school year. So yung mga students po, yung mga bata, instead na itatapon po nila yun. So tatabi po nila yun. Then we will collect dun po sa kung saan po yung bahay po nila. Or dun naman po sa mga school na kinokontak namin, dinodonate po nila dun sa school. Then kami po yung pupunta dun sa mga schools. Tapos yung mga libro pong ito, binibigay natin sa mga susunod na gagamit sa next school year? Yung mga books na po na yun, we donate it to the mga conflict areas na school. Tsaka dun sa mga indigenous people po, na mga nasa bundok yung school, nasa taas ng mga hill. Ano po ba, bago tayo mag-proceed dun sa ating discussion, ano po ba yung SMILE? Aside dun sa mga meaning na sinabi ko, ano po ba talaga ang ginagawa po ng SMILE? Medyo brief history lang po. Yung SMILE, nabuo po kami sa Facebook. Lahat po kami, si Joanna, si Dre, and other members po. Since 2012 po, August. And then we decided po na instead na yun lang, chat-chat lang sa FB. So we decided na since kami, yung iba sa amin, anak ng sundalo, asawa ng sundalo yung iba, girlfriend, iba, relatives. So we decided na yung school na nasa conflict area or war zone areas, sa kanya may insurgency, na hindi po naabot ng tulong. Yun yung target namin, na bigyan ng mga school supplies. Yun nga po yung mga books na ibibigay ng mga bata dito sa city sa atin. Opo. Kayo po, si Ma'am Joanne. Ma'am Joanne, kayo po ay Zambal interpreter. Ano po ang ginagawa ng isang Zambal interpreter? Actually, from Zambales kasi ako. Zambal. Opo, meron po kasi kami mga schools na tinulungan, yung mga ITAS po sa Zambales. I've been working kasi sa Pampanga. So since meron kaming project doon sa Zambales, tinap nila ako to interpret kasi may mga children po na mahirap makipag-communicate sa Tagalog din. For the summer po, ano po yung iba't ibang activities na ginagawa po ng SMILE Youth? Actually, we've started na sa Nacolcol, Zambales po. Galing na po kami doon for 2 days. Nag-stay kami doon. Nag-provide po kami ng books, school supplies. Meron din po kami mga musical instruments na binigay at saka sports equipments po para sa kanila. Actually po yung place na yun, yung original place ng Nacolcol is wala silang electricity doon. So, namimigay kayo ng mga books from elementary to high school. Paano kaya kami makakatulong
Like siguro other things, no? Aside from the books, mga toys, na mga hindi na nagagamit ng mga anak namin. Paano kaya maidodonate sa inyo or mapapadala sa inyo? Sir Dre. So anyone who's interested in donating whatever items that you see as useful pa rin for the coming school year, no, you can find us through Facebook. You can just type na Smile for the Youth or type nyo sa address bar facebook.com/Smile for the Youth, or you may contact here Ma'am Jane. 0927-585-7761. Yung books lang ba yung pwede namin ibigay o pwede rin mga toys? Usually po, nag-start po kami noong August 2012 ng books and staff toys na use. And then kami po, ginagawa namin, we wash it para to make it new. So, grabe yung yung acceptance ng mga bata na mga yakan. Kasi mga Muslim po ito yung sa Basilan. That was our first project. Yung school na yun, dati siya yung sa koprahan lang. Yung nilulutuan po ng kopra. So doon sila po ng class nila. Tapos nung nakita nga namin, yung isang friend namin sa FB, yung parang naging best friend ko sa FB, sabi niya, she was the volunteer teacher doon sa inopen na school, pero walang school. So, nagtataka nga kami, paano nagkaroon ng opening ng school kung walang school? Walang structure. Parang nag-initial lang sila kasi nga po, yung volunteer teacher na yun, parang naawa rin siya dun sa mga kids na willing to study. Pero walang means. Pero wala pong means and wala pong gamit. So, that we were started na yung mga staff toy na used din na nilalaban namin. And then, grabe po yung nila sa amin nung nagpunta po kami doon. Nagkakaroon din po kayo ng mga dental and medical missions? Usually po. Nakita ko Opo, yes, ma'am. Yun po, kung kami lang po sa Smile, hindi po namin kaya yun. Kasi wala naman po kaming funds. Usually, ang in-accept lang po namin is in-kind donations. So, we tie up with other NGOs and other foundations para po yung mission namin ma-push through. So that's why we have na tinatawag naming bayanihan. Yun yung values natin as a Filipinos na tulong-tulong sama-sama. Kasi kung isa lang po talaga kami, hindi po namin siya kakayanin. So, pwede pong mag-volunteer kahit mga bata na tumulong sa inyo? Yes, Pwede ma'am. din. Meron akong tanong kay Sir Dre, bilang public affairs officer, how do you target the areas ng mga kabataan na may kailangan? 'Di ba? Kasi aside from sa nababalitaan natin na dito lumindol, dito nagkaroon ng bagyo, aside from yung mga nababalitaan nating areas, paano niyo po natatarget yung areas na may mga batang nangangailangan? For the meantime, kasi we started with Basilan because one of the criteria of na pinipili namin is it has to be conflict areas. Yung gustong mag-aral o kaya we wanted to encourage the children to continue studying, no? We wanted to spark an influence din among people, on our peers na through education we can raise the banner for peace process, no? So first would be yung it has to be conflict area. And pinipili din namin yung gusto talaga namin yung parang hindi naman yung takot pumunta sa area. But we assess na parang ang hirap puntahan. So, Isa po yun sa criteria. Kasi sabi nga nung mga security namin, bakit ang dami namang pwedeng tulungan sa city or urban. Bakit dito pa kayo sa taas pumupunta? Ang sagot namin, they already answered your question. Kasi wala nga pong pumupunta. So, if walang pong mag-start, Someone has to help. paano na lang po yung mga bata doon? So, yun talaga yung namin sa kanila. Especially kasi pag yung education po, na-stop na talaga sa elementary pa lang, in the end, sila rin parang na lang din yung alam nila, yung makipaglaban with arms, ganyan. So, instead na magkaroon tayo ng peace, na yun yung core ng natin, ng prosperity, yung kinabukasan ng mga bata. So, mawawala na po yun. So, yun nga, pasabi ni ma'am, one has to start doon.
Okay. So, again, why don't you invite po our televiewers sa mga gustong mag-volunteer at saka dun sa mga may nangangailangan pa ng tulong, makontak po kayo. Sa Basilan. Yeah, we're currently ongoing po yung yung campaign namin for Basilan and for Mindoro. So basically, we need yun nga used books na pwede pa toys, if you have raincoats for children, if you have extra shoes na hindi na ginagamit or sleepers, Ayun bags, po, school yes. bags. Yung usually po, preferably kami is backpacks. Kasi nung nagpunta po kami dun sa Basilan, umakyat po talaga kami nung bundok. Very Pati po yung mga bata, akyat din sila. Tapos ang dala-dala nila, Naka-plastic bag. Hindi po naka-plastic lang Plastic lang po yung mga gamit nila sa notebook. school. Yung aakyatan talaga Ang is taas. very steep. Steep. Oo. Yeah, you have to use Your bare hands. Your hands. Bare hands na wala ka rin Just to, kakapitan, kundi para swerte mo na kaming baby na di ano eh, mabubunot gumagapang yung damo. talaga. And these are kids talaga na Yes. Yes, ma'am. Primary pa lang Tsaka po yung ano po school sila, na ang naka-motivate din sa amin is sila, very willing sila na mag-aral. Kahit nahirapan kami makipag-communicate kasi iba rin yung salita nila, di ba? So yung teacher doon, siya din yung nag-interpret. So very yung mga bata, gustong-gusto talaga nila mag-aral. I have a quick question lang po. Kailan po yung balik nila? Para kasi ako personally, I wanna Yes, ma'am. donate. So para at least I know kung kailan yung deadline ng pagbibigay. Second week po ng May. Second week of Yes, May. ma'am. So tumatanggap po kayo until mga first week of May. Until second week of May, ma'am. And then third week, akyat na Yun po yung kami. akyat nyo. Yes, Hanggang ma'am. second week yung pagtangkap. Yes, Okay, ma'am. sige. Tapos ma'am, pwede pong if you don't have the time na mag-meet sa amin to donate, kami na po yung iikot sa inyo. Saan po yung office niyo, ma'am? Currently po, sa po kami, sa Fort Bonifacio. Nakiki-office po kami sa Search and Rescue Unit ng Philippine Army. Sana magkaroon tayo ng parang space somewhere here in UNTV. Actually, Oo, para sa mga kababayan natin gusto Actually- mag-donate. No? actually, Tapos ma'am, daanan nyo na lang. You'll give us a deadline Yes, ma'am. kung saan nandun na sama-samahin namin lahat. Ay, Tapos thank you we'll all po. give it all. Thank you so much po. Actually, I would like to take this opportunity din po. Kasi dito rin pa sa UNTV Radio kami nag-start na may nag-donate po ng backpacks. Nung one time na nag-radio guesting ako sa Bayanihan segment, may nakarinig ng aming campaign. So, may nagpunta po siya dito. Nagdala po siya ng 7 pieces na backpack. So, I would like to thank UNTV for the support po. Parang naging catalyst din po kayo sa ating mga listeners, sa viewer na ay pwede pala kaming mag-donate kahit mahirap kami. Yung nag-donate po kasi na yun, nasa po siya, parang tawag doon, hindi naman mayaman, yung katamtaman lang. Kasi yung iniisip po kasi ng iba, once na mahirap ka, hindi ka po pwedeng tumulong. Pero yun po yung inaalis namin sa isipan ng mga beneficiaries din namin. Na kahit mahirap ka, you tried na tumulong with your own kung ano yung kaya mo. Lalo na yung mga bata na actually dito sa Nacolcol po, sa Zambales, nakapag-graduate na po, at least yung 2 Aita na nag-graduate ng grade 6, very na po yun sa amin. Fulfilling na po yun kasi bihira pa sa IPs na nakaka-graduate ng elementary and high school. So those children na talagang nag-aral mabuti with honors, ayun yung nakakatawa tulungan. And then sabi namin sa kanila, huwag kayong magsawang mag-aral. And then after nyo makatapos, you go back to your roots, kung saan kayo galing, and then tulungan nyo yung community. Na para rin sila, ma-inspire din sila kung ano yung narating nyo. At para dun sa mga gustong tumulong, sometimes you don't have to purchase or bumili naman. Yes, ma'am. You just have to go around your house. Tingnan mo yung mga bagay na hindi mo na magamit. Tapos Crayons. pagsama-samahin mo. At since hindi siya nagagamit, dali Yes, nyo na lang ma'am. dito sa UNTV and we can hand it over to you. Tama po yun. With those things na maliliit na bagay, man, pinagsama-sama po natin, big impact to other lives na po yun. Magkahalukay na po kami. So yun din po yung sa mga kabataan natin, since summer, they can collect yung mga gamit nila na tapos na nilang gamitin last school year. So instead na itapon po nila, why don't you donate to us? So donate it to Smile for For the youth. For the Group. youth. Yes, ma'am. One thing din, just a quick addition, if may mga
old uniforms, kahit tanggalin na yung Patches. yun. Yes, Kasi ito sa, like for instance sa Basilan, they were surprised kasi, na kapag bigay kami ng PE uniforms for them for the first time. So parang we celebrated the fact that parang in a day nakita namin sila lahat naka-uniform, although it was PE uniform. So ayun, going back sa Mindoro, pupunta kami ng Mindoro, we've heard na ang mga students din doon, hindi walang uniform, Walang tsinelas, ganyan. nakapaalam. So, yun, uniforms or what else? Basketball or Yung mga sports. mga Yes, sports sports. equipment po, yung mga bola, yan, tapos pang volleyball or indoor games. Yan, Gano'n usually. kayo usually katagal when you go outreach? Oo. Pag lumalabas kayo, halimbawa Mindoro, gano'n kayo katagal nagsistay sa gano'n? Yung pinakamatagal na po yung 3 days. 3 days. Yes, ma'am. 3 days. Kasi po sa travel time pa lang, 1 day na po eh. And then the D-Day is another 1 day, then yung pabalik. Another Another day. day. But Sa we, 3 we days. wanted po sana na magkaroon ng intimate with the community. Kaya the last time na nasa Aita kami, sa Zambales, nagstay po kami for the night. So wala po silang kuryente doon. Nagdala po kami ng genset. Nanghiram po kami ng genset, ng RALS, yung remote area lighting system. So tuwang-tuwa sila for the first time, nagkaroon ng ilaw dun sa community. Tapos nagkaroon pa ng cultural dance. Nagsayaw yung mga katutubo. And then afterwards, nagkaroon din ng mga modern dance. So yun yung sinasabi natin na pwede kang makasabay sa pag-unlad ng bayan sa modernization but not forgetting yung Your cultural roots. So yun po yun. Ayan, maraming salamat po sa Thank you inyo, so much po. Ma'am Jane De Vera, Sir Dre Roque, and Ma'am Joanne Dison sa pagbibigay po, pagpapaalala sa amin na magbigay at mag-share at dito po sa UNTV ay maasahan niyo po kami, basta public service, lagi niyo po kaming magiging katuwa. Thank you so much po. Maraming salamat po. Thank you po. Naisapit ko lang sila para dun sa mga kababayan natin gustong umalam nung kalagayan ng EDSA. Sakay muna ako sa UNTV Radio mobile booth natin. Para On the malaman go. ko yung traffic. Dadaan ba kayong EDSA? O, alamin niyo na lang mamaya. Maraming salamat po. Thank you. Thank you. Thank you. Salamat po.